Breaking news ngayon mga kababayan, yung aktor na si Ronaldo Valdez, yung tatay ni Jano Gibbs. Di ba breaking news sa kahapon, kagabi na namatay na, inannounce mismo ni Jano Gibbs. Ngayon, ang sabi dito sa balita, yung cause ng kanyang pagkakamatay, pagpapatiwakal pala po, suicide. Kaya pala kanina, mga kababayan, sa balita ng Inquirer, ang sabi, yung mga authorities natin, yung mga police sa Quezon City, QCPD, nagsasagawa po ng investigation. Kaya pala po, suicide pala po yung sabi na dahilan kung bakit namatay po si Ronaldo Valdez. Ito ngayon yung balita mga kababayan sa Daily Tribune. Actor Ronaldo Valdez allegedly died by suicide. Sabi po ng Quezon City Police District. So kahit hindi natin kilala, personal mga kababayan, siyempre tayo ay isa sa mga tagahanga sa magaling na aktor mga kababayan na si Ronaldo Valdez. Nagpapaabot po tayo ng condolences to the family. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story kung bakit po nag-suicide, allegedly nag-suicide itong si Ronaldo Valdez, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. Kaya lang yung balita ngayon hindi po ayos. Nakakalungkot po talaga siya. Ang pagkamatay na ang sabi, suicide yung dahilan ng veteran actor na si Ronaldo Valdez, tatay ni Jano Gibbs. So mga kababayan, ito yung mga lumabas na balita. Yung post po ni Jano Gibbs sa kanyang Twitter account, yung X. So ito yung naging post ni Jano Gibbs mga kababayan. Sabi niya, it is with great sorrow that I confirm my father's passing. The family would like to request that you respect our privacy in our grieving moment. Your prayers and condolences are much appreciated. Then afterwards, nagpalabas ng press statement yung Quezon City Police District. So ito po, sabi dyan, press statement of QCPD. Death of James Ronald Dulaca Gibbs, also known as actor Ronaldo Valdez, December 18, 2023. The QCPD extend its heartfelt condolences for the reported death of James Ronald Dulaca Gibbs yesterday, December 18. As of today, QCPD is currently conducting a thorough investigation to ascertain the cause of the death of Mr. James Gibbs, aka Ronaldo Valdez. We understand the importance of this matter, hence we are working diligently to gather all relevant facts and evidence. We assure the public that any findings from the investigation will be officially released. We also urge the public to refrain from concluding and respect the family's request
to grieve in private. So nang mabasa natin ito, mga kababayan, sa Inquirer kani-kanina lang, nagduda na po ako. Sabi ko, I think may ibang nangyayari. Baka ikako may foul play or baka nag-suicide. So tama yung ating yung pumasok sa aking isipan po, yung ating duda. So ito na yung confirmation, mga kababayan, published by Daily Tribune. Ayan po, mga kababayan, para alam ninyo na yung source natin credible source at galing mismo sa QCPD. So sabi diyan sa balita, veteran actor Ronaldo Valdez o Ronald James Dolaca Gibbs in real life purportedly committed suicide on Sunday. Sabi po ng Quezon City Police District sa kanilang report ngayong araw na to. The actor, born on November 27, 1946, was 77 years old and said to have been suffering from depression following a prostate cancer operation last December 2022 at the Cardinal Santos Hospital. So, na-depress, mga kababayan, pala kasi na-diagnose na may prostate cancer. Kaya pala yung last appearance niya po, public appearance, nakasakay siya sa parang yung para talaga sa mga matatanda na hindi na nakalakad na mobility, na sinasakyan na parang scooter po, na 4 yung gulong. So ang ibig sabihin noon, hindi na siya makalakad ng maayos. Pero maaliwalas pa rin yung kanyang public appearance po. So sabi diyan sa balita, yung kanyang katawan was found by his driver, Angelito Oclarit, lying blooded on the chair with one hand still holding a gun sa loob ng kanyang room sa kanilang bahay daw doon sa Quezon City, New Manila, Quezon City, nung kahapon ng hapon, Sunday afternoon. So nagbaril, mga kababayan, sa kanyang sarili, si Ronaldo Valdez. Scene of the crime operatives from Quezon City Police District Forensic Unit sa pamumuno ni Police Captain Adrin Domingo said they recovered a caliber .45 Norinco pistol with serial number 454697 with an inserted empty magazine, one fired cartridge case, and a gun case containing one empty magazine beside the suicide victim. Ngayon, sa examination po, lumabas that the actor sustained gunshot wounds sa kanyang right and left temple and appeared to have committed suicide. Pero sabi po ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, di pa nila ma-confirm kung talagang nagpatiwakalit ito until daw yung result ng laboratory makuha nila. So sabi niya, may inintay pang result ng lab exam from SOCO before we can conclude, sabi po ni Maranan. So as a background story, yung career sa showbiz ni Valdez, alam naman natin na matagal na, spanned over 6 decades as is one of the country's most reliable and popular actors in film at saka sa television. Yung kanyang versatility range from comedic to dramatic, fatherly to antagonistic performances. Bagay po si Ronaldo Valdez, bagay sa lahat ng ori ng role niya sa pelikula. Pwedeng bida, pwedeng traidor, pwedeng komedyante, pwede sa drama. Parang si yung aming kababayan dito na si Manoy, si Eddie Garcia. Ganon kagaling yung kalibre po ni Ronaldo Valdez. Yung last project niya was on ABS-CBN's Too Good to Be True, where his portrayal of Lolo Ser endeared him to young audiences. Kaya sa tinatawag na Lolo Ser, mga kababayan ngayon. Yung iba pang lista ng kanyang mga pelikula includes May Minamahal, The Mistress, and 7 Sundays. Yung kanyang mga anak, si actor, singer, songwriter, at comedian na si Jano Gibbs, Melissa Gibbs followed him
into the entertainment industry. So, our condolences to the family, mga kababayan ni Ronaldo Valdez. So, yan po mga kababayan si Ronaldo Valdez. Sabi diyan, look, Dimples Romana honors the memory of the late veteran actor Ronaldo Valdez, who died on Sunday, December 17. Romana and Valdez worked together in 2009 episode ng MMK called Bisikleta. In the episode, Romana played the role of Ming while Valdez portrayed her lolo. Pahinga na po, patuloy ka naming mamahalin at titingalain, sabi po ni Romana sa kanyang post. So, yun po mga kababayan yung nakakalungkot na balita ngayon. Ang isa pang malungkot na balita, ito pong balita ng Impact Leadership. Sabi dito, BBM's approval ratings is slightly recovers. Masaya ito. Ang malungkot na balita, Saras continue to sleep. Halos pumatas na po, dati laging lamang. Mga kababayan, si Inday sa ating Pangulong Bongbong, ngayon po aros, 1% na lang po. 58% si President BBM from 55% noong September. Si Inday mga kababayan from 62, 59 na lang. So, pabulusok po. Masaya para sa mga Marcos loyalist. Malungkot para sa mga supporters ni Inday na pinalaki pa rito. Saras continue to sleep. Saras rating. Ang source po, Publicos Asia Pahayag 2023 end of the year survey. Abiktado po kasi abiktado po ng patuloy na pambubuli ng mag-ama. At pagkontra ni Inday, mga kababayan sa peace talks policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos at patuloy na paninira kay Martin Romualdez, mga kababayan, nitong mga supporters ni Inday at lalo na ng tatay. Sabi nga natin, mga kababayan, ang latay po kay Inday, yung lahat ng mga ginagawa nitong mga DDS, and I think sa susunod na survey, lahat lang apektado si Inday. Kasi hindi man niya sinasaway yung pambabastos po ng isang OFW sa Japan na Chinese yung pangalan, Berwindi, yung tumusok haros sa mata ni Martin Romualdez. Wala man pong statement si Inday na nagsasabi, pasensya na po at hindi natin ito tinotolerate yung ganong uri ng masamang pag-uugali, yung mga propagandista nila. Lalo pang natuwa, mga sadista nga, Mr. Maravillas. Yan nga po, parang may pagkasadista sila. Natutuwa abang nakakapanakit sila ng kapwa. Physical na po, mga kababayan, hindi lang pananalita. Isinda yung statement niya in support, mga kababayan, doon sa mga fake news peddlers kay Eric sa kay Badoy. O ngayon, napakaganda ng response, mga kababayan, ng kanilang inaapi na si Martin Romualdez. Ito yung statement po ni Martin Romualdez, official statement, galing sa kanyang 22 hours ago sa kanyang Facebook post. Sabi niya, official statement, I agree with the overseas Filipino worker who greeted me in Japan with a placard bearing a significant message. We should all support and respect the Vice President. The same respect and support that we should extend to the President and other government officials. Speaker Martin G. Romualdez, December 17, 2023. So kahapon po yung official statement pinalabas ni Martin. Diba, lalong pumugi, mga kababayan, si Martin Romualdez sa paningin ng mga mamamayang Filipino. Kasi mabait po siya, hindi pala away. yung mag-ama, palaaway, mga kababayan, magagaspang yung kanilang mga bibig.
pati yung mga supporters nila, mana-mana, magagaspang yung mga bibig at mga violente po. Mahilig manakit. Sabi nga mga kababayan ng mga netizens, what if anya, yung isang supporter ng Romualdez, siyang gumawa ng ganon kay Inday Sara. Iwan ko anya kung anong abutin. Baka natulad doon sa sheriff. What? Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.